Hello, magandang gabi po at pagpapatuloy tayo, 10:30 na sa ngayon. Ang ating pag-usapan ay si Ginoong Bato de la Rosa. Siya po ay sa aking palagay ay nakakatunog na meron ng nailabas na warrant of arrest laban sa kanya. Yan ang pakiwari ko. Kasi bakit po? Nagtatago na daw siya, hindi siya napapakita eh. So iyan po ang ating sa tingin natin. Although hindi pa sigurado ito, ang sigurado lang ay hindi na siya makikita sa ngayon. At ang isa pang sigurado ay tinanggalan po siya ng kanyang security detail o mga pulis na gwardiya noong naka-assign sa Davao. So kung tinanggal, anong ibig sabihin yan? Ang ibig na sabihin po niyan ay ano siya, mukhang ano na siya, mukhang nakalatag na ikikidnapin na siya kagaya kay Duterte. So ganun po ang nakikita ko. So kung gaano man katotoo ito ay wala man tayong alam, pero lalo lang po tayo nagdududa sa pangyayari na hindi siya napapakita. So ano ngayon ang pinaka-problema? Papakita natin si Bato. May mga balita kasi na kausap niya kaninang umaga si Ted Filon pero hindi siya nagsasabi kung saan siya. So bago ang lahat, Maya Pabenge sa mga kabalin ko, sa kay Janela, magandang gabi. Sa mga kabsat ko, Naimbang Rabi, sa magandang gabi sa mga lahat ng Katagalugan region. Maayong gabi sa tanang mga Cebuano speaking people. Kasama na yung mga taga Bohol kung saan nanggaling ang aking asawa. At maayong gabi sa tanang nga mga Ilonggo. Maayong mayad nga gabi sa tanang mga Kraya o sa lahat ng mga taga Northern Mindanao na karamihan dyan, marami dyan ang galing sa Cebu at saka Bohol. Maayong gabi ipod kaninyong tanan. Sa mga sa Surigao, Maradyaw, Ganduyom, sa inyong hurot, sa papunta doon sa Zamboanga City, buenas noches, damas y caballeros, señores y señoras, sa atudos, sa Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, maayong gabi kaninyong tanan sa Misamis Occidental, Misamis Oriental, Cagayan de Oro, maayong gabi sa inyong tanan, Iligan, maayong gabi sa Lanao Norte, Lanao Sur, sa mga Maranao, maapya magabi sa inyo Langon, ago Happy Ramadan. Sa mga pakat ko sa Barm sa Maguindanao, Sur o ago Norte, mapya magabi Langon sa inyo. Sa mga tausog ng mga Muslims din sa Basilan, Tusulo, Tawi-Tawi, Marayaw Dum. Happy Ramadan celebration sa inyong lahat. Malapit na ng Idil Fitr, no? Sa April 1, Idil Fitr at holiday na naman or March 31. So anyway, ang ating pag-usapan po sa ngayon ay sige, magbati muna kay Jorim Naimbang Rabim. So nunay tayong maayong gabi. Maria Javier, Diyos Marahay, Nabanggi. Sa inyo kabus, sa Diyos Mabalos. Tapos sa Bernardo Minjula Ignalagim, good evening, Kabunyog. Suportahan po natin ang Bunyog. Pag wala pa po kayong party list, please lang nakiusap ako sa inyo na ibunyog ninyo ang ipaimbuyog ninyo ang Bunyog. At makasigurado naman po kami na maayos ang aming trabaho para sa ating bayan. Kasi po, ang number 1 po na agenda ng Bunyog ay magpoprograma, magpapanukala na magpapatayo po ng mga industriya kasi naniniwala ang Bunyog, tanging pagpatayo lamang ng industriya ang magpapaunlad sa bayan at magbibigay ng malaking sweldo at maraming trabaho. Kagaya ng iniisip ko na papanukala kami ng marami paggawaan ng tinatawag na e-cars, no? Yung mga battery na electric cars, mga
trikes, mga motor, at saka mga kotse, kahit maliliit na kotse, ibebenta sa mga pang-Pilipinong e-cars. Tapos battery, production, kaya na natin yan. Pagkatapos sa mga solar panels, production, kasi kailangan ng solar para sa araw na kukunin ang pag-charge ng battery na gagamitin sa umaga para sa mga sasakyan natin. Kagaya yung nangyari sa Kwano, hanga-hanga ako din sa Boracay, ang mga karaya dyan sa Boracay, mga Ilonggo, gumawa po sila ng sistema na ang kanilang tricycle na sinasakyan ng mga turista ay puro lahat po e-trike. Puro lahat po di battery na electric trike. At mas matakad pa, mas malakas pa umakyat sa mga bulubundukin kumpara sa tricycle. So, ginawa nila po yan, 5 taon na po dyan ang mga e-trike para malinis ang hangin lagi sa Boracay. So, humanga pa ako sa mga Boracay, sa mayor nyo dyan, at naipapatuloy nila yung industriya niyan at maraming mga Ilonggo dyan na magagaling gumawa ng e-trike. So, maayong gabi sa inyo tanandira. Okay, sa mga karayaan ng mga kamag-anak na nanay ko dyan sa Aniway, sa Kalinog, sa Lambunaw, mayad nga gabi, rogto sa inyo. Okay, mag-umpisa na tayo. Maria Javier, bunyog po kami. Dr. Senator Tocausin, salamat po. Leonor Fernandez, yes, bunyog talaga. Elvira Risa Arizo, good morning po. Regine Ford, magandang gabi po. Attorney Causing. Okay, dito tayo. Nasisense ko po, aywan ko kung ano sa inyo kasi nabasa ko po lahat ng mga balita lumabas ay nagtatago na raw si Bato. Saang Bato nagtatago si Bato? So, ang iniisip ko, mukhang nakatunog siya na meron na rin ata warrant of arrest ng International Criminal Court na lumabas. Of course, alam naman natin na kapag nailabas na para kay Duterte, sino ba ang number 2 man ni Duterte? Wala namang iba, si Bato eh. Number 3 kay Albayalde, meron na rin daw kay Albayalde. Kaya hindi ko alam kung si Albayalde ay nagtatago o ano. At meron na rin daw ata parang sa iba, kita mo si Pulong Duterte, kinikwento ni Vlogcaster Armandi na lalabas ng bansa at mukhang daw maghanap ng asylum. Ibig sabihin ng asylum, pupunta ka sa isang bansa at hingi ka ng hindi ka paalisin at yung ka napatirahin dahil ikaw ay biktima ng politika o anuman. Kaya ang dami niyang binigyan siya ng permit ng o pagpayag na magbiyahe sa maraming bansa. So malamang yan, isa na doon ang bansa ng Netherlands sa kung saan pupunta daw siya at sa birthday ng tatay niya. So ganun pa man, ang ito pa ang aking pruweba kung bakit sinasabi ko na natatakot si Bato ay ipapakita ko yung siguro yung interview kanina kay Bato kanina kay Ted Filon ay sinabi niya nag-interview siya pero hindi niya sinabi kung saang lugar siya. So ngayon ang isa naman ng titingnan natin aspeto ay pakita ko muna sa inyo ang si Bato pero hindi ko alam kung kasama si Sara Duterte kasi ayon sa sinabi ni Arturo Las Cañas ay kasama si Sara sa tinuturo niya na parang utak daw siya ng tukhang. So, pero ngayon po, titingnan natin ang pruweba natin, nandun po sa ngayon, nandun sa Netherlands si Sara. Ito, pakita natin ang pruweba, nandun siya sa Netherlands. Ayan siya. Ayan. Andiyan siya sa Netherlands. And the Netherlands. So ito. So kung nandyan siya, mas madali siyang aristuhin. Kasi dyan ang The Hague.
So anyway, dyan siya at least ang siguro naman ay iniisip niya baka hindi pa niya alam na meron din siguro sa kanya o baka wala naman sa kanya ang tinatawag na na warrant of arrest. Tapos ang nag-speech pa nga siya diyan na sinasabi niya na kukumpleto na raw yung defense team ng kanyang tatay ng pinaka-lead counsel nila ay si Attorney Nicholas Kaufman, isang British-Israeli na 34 years na experience sa karanasan sa pagiging abogado sa International Criminal Court at marami na siyang naipalabas na ipapanalong kaso. At ang kalaban niya sa kabila ay si Attorney Karim Khan, kapareho niya ring Englishman na nag-graduate din sa law school diyan sa England. At magaling din, may naging, nung hindi pa siya prosecutor, marami na rin na ipanalo si Attorney Karim Khan na mga akusado sa ICC. So, ibig sabihin, parehong may bibigat pala ito, parehong mga higanti sa larangan ng pakipagbardagulan sa loob ng International Criminal Court. So, may kasama pa siya mga kinuha daw mga taapat pa na mga abogado na sa kanyang law firm at mga British at kukuha pa daw si Sara ng isang abogado na Pilipino. Kasi kailangan niya na may articulate yung depensa nila patungkol naman sa mga pangyayari sa Pilipinas at para maidugtong sa argumento naman ng mga British na mga abogado. So anyway, ito naman si Bato. Pakinggan niyo yung mga sinabi ni Bato. At naniniwala siya sa kanyang speech nito na gagamitin na naman ng Interpol. So, ito si Bato. Pakinggan natin si Bato na nanggagalaiti sa galit. Ayan. Interpol! Bullshit! Interpol, bullshit. Interpol! Ako! Naging chief PNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Hindi namin nire-recognize ang ICC. Kasi hindi natin membro. Hindi kami nag-cooperate sa ICC. Anong ginawang rason ni Pangulong Bongbong Marcos? Interpol! Bullshit! Interpol! Ako! Naging chief PNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Huwag niyo akong lukuhin! Commitment sa Interpol! Bullshit! Interpol! Presidente ka! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! So, yan, si Bato. So, nakita nyo kung gaano katindi ang takot ni Bato. So, dyan mo lamang. Ako, wala akong ideya, wala pa akong balita kung talagang merong nilabas na warrant of arrest. Pero the way he talks, I could sense na siya po ay parang nabigyan na ng tip o ng leak na meron na talagang ano. Ako rin, pag ganun ang action niya, kasi hindi naman ako maniniwala na walang connect sa loob si Bato. So, ibig sabihin, ganun din po ang meron siya. So, si naman, napabalita naman si Pulong ay tatakbo. So, paano ngayon yan? Sino na lang maiwan na Duterte sa Pilipinas? Si Sara, baka maaresto pa siya doon sa Daheg at andun siya sa Daheg. Pero pakinggan natin ito yung interview naman kay Attorney Christy Conte na siya nagsasabi na parang mayroon na warrant of arrest na para sa kay Bato at saka iba pang pulis. So ito i-share natin si Attorney Conte. Yan.
nakikinita Ito. at napaka-confident ko, no? Pero may 3 pangalan kasing binanggit doon sa mga dokumento ng ICC. Noon pa man, Sino po na ito? sinisilip daw nila na responsable. Sino po? Duterte, Bato de la Rosa, at Oscar Albayalde. May dagdag na 3 kapulisan na di umano parang sangkot din, pero unofficial pa yung documents patungkol sa kanila. Nakikinita ko lalo na kapag magsisimula ang trial kay Duterte, merong mauungkat pa na dagdag ebidensya o impormasyon tungkol sa participation ni Bato, Oscar Albayalde, at kalaunan kung madadagdagan pa yan. Kaya sabi namin, sorry sa mga grammar Nazi pag sinabing most responsible or the person who, or persons kasi who bear the greatest responsibility, pwedeng maraming tao yan. At napaka-confident ko, no? Pero may 3 pangalan kasing binanggit. So anyway, yan ang sinabi ni Attorney Conte. So, yung mga interview na gano'n, mas lalong nagpapatakot, lumalabas yung pagka sana ako magbubuhok na ako kayo, baka mapagkamalan ako ang arestuhin ako. Ay, kasi marami nagsasabi nagkamukha ko rin sa Bato. Nako, delikado tayo dito. Manghiram ako ng buhok. Magbibili ako sa Lazada ng buhok. Presperis. Mapiyabingi. Mapabingi. Kayon si Pastor Rodi Rabi. Paano kaya ito? Kailangan maglalagay ako ng buhok sa aking ulo. Okay, baka nagbuhok na rin si, may nabalita na nakita daw siya sa Bicol, si Bato, nakabuhok, akala, pero kilala siya ng balot vendor. So, ibig sabihin to, ay talagang, medyo nag-exciting. Baka naman ay gusto lang ayaw ba kayo makita ni Bato yung kanyang boss doon sa magkaisang kwarto na lang sila. At ang kulungan ng sa The Hague, sa Sibinigin Prison ay parang hotel. Kompleto. So anyway, ang ating pag-usapan niyan dito, ang tanong ko ba dito ay simple lang. Pwede bang gagawin kay Bato, kung sino pang iba, kay Albayalde, o kung sino pang iba, baka nandyan na rin si Bongo, o baka na rin si Samar, si Sara, pwede bang gawin sa kanila yung ginawa kay Digong Duterte na parang kidnap? O talagang kung ako naman pwede mong tawaging kidnapping, pero mas appropriate yung hindi kidnapping na salita, kundi yung illegal arrest ka, illegal arbitrary detention. Yung nakikita ko dyan. So ngayon, ang akin lang ditong pinaglaban sana ay igalang man lamang ang ating konstitusyon. Anong meron sa ating konstitusyon? Baka kasi gagamitin na naman nila ng mga loko-loko ito ng mga taong ito ay si Gagay Kirimulya. Ganon ang mga ugali kasi ng mga tao na kung nakalamang sila, tatapakan nila. Ganon din, kaya wala tayong tigil kung sino naman nakalagay sa pwesto, tatapakan naman kung sino ang mga kalaban. Sabagay, hindi po justification yan dahil noon na kayo ay tinatapakan ni Duterte at ni Bato, at kayo naman namumuno ngayon, may rason na naman kayo ngayon na gagawin ang ginawa din laban sa inyo. Wala nang katapusan. So dapat tapusin na natin yan. Maging decente na po tayo lahat. Yun ang pakiusap ko. So, ang gagamitin naman nila, ito, kagaya sa Republic Act 9851, Section 17, which I dare. Mali po sila sa pagsasabi na hindi na kailangan ang search warrant, ang warrant of arrest galing sa ating korte. Titingnan mo naman, literal na interpretasyon nila ito ay pwede nang bitbitin kahit walang warrant of arrest ang tao. Kailangan maging patas naman kayo. Hindi ko muna kalaban ninyo ay nalagay ang titirahin, ay titirahin nyo na rin. Ayan. Ito yan basahin natin, jurisdiction. The state shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized in this act, regardless of where the crime is committed, provided any one of the following conditions is met. So, pwede magpapasok ang
Republic Act 9851 po kasi, ito po yung local na crime against humanity. Meron din tayong batas dyan. Merong war crimes at saka genocide. Papasok ang Pilipinas kung ang akusado, ang gumagawa ng krimen ay Pilipino. So pasok si Bato, pasok si Duterte. Pasok si Sara, pasok si Pulong Duterte. O pasok si Bongo kung andyan ba si Bongo. Tapos, pangalawang requirement, kung ang akusado ay gumawa ng krimen at nandito sa Pilipinas kahit hindi pa sa Pilipino. At kung ang akusado ay gumawa ng krimen kahit hindi sa Pilipino, pero ang krimen niya ay ginawa laban sa Pilipino. Yan nakalagay. Tapos sabi din pa dito, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international criminal court. If any or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. So, yan ang sinasabi. Ngayon, sinasamantala nila ni Remulla ito na nag-authorize daw yung batas na isurrender. Wala nang warrant. Hindi po ako naniwala dyan. Kasi kailanman po ay hindi maging mas mataas ang batas kumpara sa konstitusyon natin. Ang konstitusyon po natin na nagsasabi na Section 1, Article 3, na tinatawag natin Bill of Rights, ay nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nor any person shall be denied the equal protection of the laws. So, ibig sabihin, ano ang pagkakaiba? Una, walang tao na tanggalan ng kalayaan kung hindi dumaan sa proseso ng batas. Kasunod, at walang tao mapagkaitan ng patas na pagtingin ng batas. Dito tayo tatanong ngayon. Ano ang pagkakaiba sa taong inaristo, na Pilipinong inaristo, dahil sa search warrant at dahil sa International Criminal Court warrant at taong inaristo dahil sa krimen dito sa Pilipinas na may warranting galing sa korte natin? At yung tao na mag-umpisa palang imbestiga, wala pang tukoy, wala pang sinampa na kaso sa kanya dito sa Pilipinas, anong pagkakaiba nila? So, kung sa lokal na mga korte natin, ang kaso sa lokal, kahit na may warrant of arrest pa rin, dinadaan pa rin sa proseso. Anong proseso? Utos po ng Supreme Court kapag nag-aresto ang pulis ng mga tao dito sa Pilipinas na may warrant of arrest, babasahan pa rin nila ng tinatawag na Miranda rights. O magre-recite sila ng Miranda rights. Ano po yung Miranda rights? Tagalogin natin. Sabi, ikaw po ay aking hinuhuli sa salang ganito. Na dahil sa inilabas na warrant ng Branch 22 ng RTC Manila. At ikaw po ay may karapatang manahimik o huwag magsalita, at ikaw ay may karapatan magkaroon ng abogado, at kung hindi mo kaya, ang pamahalaan ay magbibigay sa iyo ng isang abogado. Ganun ang pagkabanggit. Ang iyang pong batas na yan ay iniutos yan sa ilalim ng ating Republic Act 7438, yung tinatawag na Miranda Law, Miranda Rights Law. So ngayon, kung may proseso sa ilalim natin, ano ang pagkakaiba ng taong pinasahan ng warrant of arrest galing sa ICC kumpara sa taong pinasahan ng warrant of arrest galing sa RTC? Dapat may karapatan siyang abogado. Kasi yung lokal na tao na inaristo sa Pilipinas na pinasahan ng warrant of arrest ng korte, kung ang pinalabas sa kanya ay halimbawa kasalanang homicide, so pwede siya makapiyansa. So kailangan may abogado siya para pwede siya magsampa ng pagpiyansa. Kung si Duterte,
Pareho lang naman sila may warrant. Bakit hindi binigyan ng abogado? Binasahan pa ni Nick Torre, General Nick Torre, na ikaw may karapatang manahimik, may karapatan ka magkaroon ng abogado, at kung hindi mo kaya, bibigyan ka ng isa ng pamahalaan. Sinabi mo pa yan, General Nick Torre, tapos hindi mo pinayagan ng ibang abogado pumasok. Ang sapat na sa iyo yung makita mo katabi abogado, hindi po yan ang hinahabol ng abogado. Bakit kailangan ng abogado? Yan ang tanong, Mr. General Nick Torre. Kailangan pa ng abogado, hindi po para tumabi, hindi lang para mag-advise, kundi kailangan din para gumawa ng petisyon sa korte para para piyansahan siya. Ngayon, kung hinayaan nyo lamang ang abogado nila Nick Torre, kung hinayaan mo lang ang abogado ni Erap at sila binasan, tapos ang sayo ginawa mo pa, inaristo mo pa, tinawag mo pa na obstruction of justice, tapos ang isa hinatak mo pa, kasalanan yun. Makukulong ka dyan, General Torre. Sigurado ako, pag kinasuhan ka dyan ng mga abogado niya, makukulong ka dyan for the crime of direct assault. Hindi mo po pwede. Kayo mga pulis, nakakinig sa akin, mga taga-NBI, mga taga-PDEA, pwede po kayong hulihin, ikukulong, tanggalin sa pwesto kapag nagharang kayo sa mga abogado na nagtatrabaho. Kapag ang abogado nagtatrabaho, hindi mo pwede harangan yan, sinisilbihan yung kanyang kliyente, at kung harangan nyo, ang kaso po ninyo ay paglabag sa batas na Article 148 ng ating Revised Penal Code na tinatawag na direct assault. Kasi persons in authority din ng mga abogado na nagtatrabaho para sa kanilang kliyente. Hindi na tinitingnan ng kliyente kung talagang karumal-dumal ang krimen ginawa o hindi. Kaya delikado ka dito, Mr. Nick Torre. Sa sunod, kung arestuhin mo sa bato, siguraduhin mo lang na may abogado siya na pwede magsampa ng petition sa korte kung mahuli mo. Kasi confident po ako na kapag nagsampa lamang ang abogado ni Digong Duterte sa korte, ay makapagpiyansa siya. Bakit po makapagpiyansa? Kasi po sa Pilipinas, ang parusa po ng crime against humanity ay 20 years lamang na pagkabilanggo. Hindi po habang buhay. At sa ilalim po ng Section 13, Article 3 ng Constitution natin, na ang sinumang akusado na hindi kinasuhan ng krimen na ang parusa ay life sentence, reclusion perpetua at kamatayan, ay pwedeng makapagpiyansa. Kahit nga yung mga kinasuhan ng krimen na ang parusa ay life sentence o reclusion perpetua o kamatayan, pwede rin sila makapagpiyansa kung mahina ang ebidensya laban sa kanila. Na para malaman kung mahina, idaan mo na sa korte. Please lang, idaan natin sila sa korte para walang magreklamo. Sa totoo lang, wala na sanang lakas itong mga Duterte, hindi sana lumakas ang hatak niya sa mga OFW kung maayos lamang pagka-aresto. So sino may kasalanan? Si Bongbong. Kaya, total, checkmate na yan sila lahat, idaan nyo sa korte. Ang dali-dali na naman niya huliin ko na daan sa korte. Yan ang pakiusap ko kasi I am really standing pat na bawal po yung ginawa na pag-aresto laban kay Duterte kung ang tingnan mo ay ang ating batas sa Pilipinas. Kailangan dadaan pa sa korte yun. Kahit anong pagsabihin ng ibang expert ko, no? Ito na, nahuli ipakita ko sa inyo si Justice Antonio Carpio na ginanong siya ni Christian Esguerra na kung siya pa rin ang judge, ano ang magiging desisyon niya? Kailangan pa ba ng warrant of arrest galing sa korte natin bago mo ibibigay i-surrender sa ICC? Ang sagot niya, kailangan pa rin. Pero nakakaasar sa kanya, ba't binigyan niya ng pabor, pwede daw gamitin yung Republic Act 9851 kasi
inuutos ng batas na wala na, hindi na kailangan ng warrant of arrest. Pero ganun pa man, hindi pwede maisusuwag, hindi pwede mas mataas pa ang batas ng ginawa kaysa konstitusyon natin na nag-utos sa Section 2, Article 3, na nag-utos, no warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination, under oath or affirmation by the witnesses he may produce, after particularly describing the place to be searched and the things and persons to be seized. Pag sinabi mo persons to be seized, arrested, ibig sabihin nun. At may isa pa tayong Section 6, Article 3 ng Constitution, nagsasabi, no person shall be deprived of the right to abode and of changing the same or travel without the lawful order of the court. Salita mismo ng batas natin, of the court. So kaya, dapat kung ako, ang tanungin mo, hindi pwede manaig na sabihin natin ng article, ang Republic Act 9851, Section 17, ay hindi na kailangan ng tinatawag na warrant of arrest. I beg your pardon, hindi po yan pwede. Kailangan po, nadadaan mo na sa warrant. Kasi kung dadaan sa warrant, ano mangyayari? E di ang mangyayari po, ang gagawin niya, kung ako po si Nick Torre, ang gagawin ko, mag-apply ako, bit-bit ko yung tinatawag na ICC warrant of arrest, pupunta ako sa RTC Pasay, manghingi ako ng warrant of arrest laban kay Digong Duterte at ipakita ko yung pruweba na meron akong ICC warrant. Kasi ang tayo ko rito, hindi pwede tanggapin sa ating konstitusyon ang judge ng ibang bansa. Kailangan judge natin ang kailangan titingin. So ito, papakita ko sa inyo yung Article 3 ng ating konstitusyon para maniwala kayo. Ito ang ating konstitusyon. O yan, nakita nyo na yan? So, ito, ipakita ko ba na sa taas para mabasa nyo na konstitusyon ganyan. Yan, the Constitution of the Republic of the Philippines. Punta tayo sa Article 3. Bill of Rights. So, nakita nyo ang sinasabi ko na Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. Tapos sa number 2, ito, the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable, hindi malalabag. And no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and persons and things to be seized. Yan. So, ang Section 6 naman sinasabi ko kanina, ito, the liberty of abode and of changing the same within the limits prescribed by law shall not be impaired except upon lawful order of the court. Kaya yan court mismo nagsasabi. Court. Kaya hindi natin pwede labagin yan. Kaya mali po yung sasabihin nila ni Remulla na pwedeng daw na wala ng korte natin dadaan. Mali. I beg your pardon. Ganun po ang aking i-insist. Kaya nga si Bato, nanggagala ito sa takot kasi yun ang kinatatakutan niya, bigla na lang siya kidnapin. Mas maayos sana kung magpakita ka, total nakapag-file ka naman nga petition, ilaban mo na yan. Siyempre, unang-una, kung totoong lalaki ka. Nagdesisyon kayo na gano'n ang kampanya ninyo na maraming mamamatay. Dapat po, harapin nyo yan, sagutin nyo yan. Sa totoo lang, mas believe ako kay Digong kasi alam niya na pala na may warrant of arrest siya. Alam niya na pala na arestuhin siya.
pinaschedule pa sa umaga, maaga ang kanyang flight pa uwi. Imbis na alas 4 daw ng hapon sana ang uwi niya, pina-reschedule na umaga. So mas matapang pala si Duterte kaysa kay Bato. Kasi si Duterte, matapang na hinarap niya ang warrant of arrest. So iyan lang po aking masabi dito na ngayon ititingnan naman natin sa tinatawag na marami kasi nagtatanong, i-connect natin po ito sa tinatawag na Mali Captus, Beni Detentus. Bad capture, good detention. Yan ang ibig sabihin sa English. Kung sa Tagalog, illegal ang pagka-aresto, pero tama ang pagka-deten, pagka-custody, pagkahawak. So ano, mag-apply ba yan kay Digong, kay Bato, kung ma-aresto si Bato? Sad to say, nag-survey po ako ng International Court's decision. Ang nakita ko po sa International Criminal Court ay wala pang masyadong desisyon na nagkaroon na kaso na bad capture tapos ay maganda pagkahawak. Although mayroong bad capture, pero lahat ng capture kagaya kay sa desisyon ng ating hukom na naging hukom sa International Criminal Court na si Raul Pangalangan ay ang kasong hinawakan niya na nag-invoke ng depensa ay si Dominic Ongwen na isang Uganda, taga-Ugandan. Ugandan siya, taga-Uganda. So ngayon, hinuli siya sa gira kasi patayan nga, gira nga eh. So hinuli siya at sinuko siya doon sa katabing bansa na Central African Republic. Sa bansa ng Uganda ay hindi siya dinala sa korte. Pero sa bansa ng Central African Republic ay dinala siya sa korte bago siya sinuko ng Central African Republic sa International Criminal Court. So sabi nila ni Dean Raul Pangalangan o mga kasama ng judge, hindi nila binigyan ng kredito ang claim na illegal arrest kasi nga kulang din sa ebidensya at yung isa ay klaro naman ang pinasa sa Central African Republic ay binigyan naman ng pagkakataon sa korte na ibinigay siya sa korte si Mr. Dominic Ongwen. Kaya hindi nila binigyan ng credit yung claim na illegal siyang inaresto. Dito naman sa kaso ng isa na president ng Cote d'Ivoire or Ivory Coast na si Gbagbo ay nag-claim din na siya ay illegal na inaresto. Pero ang problema, nung kanyang dinepensa na nilatag niyang ebidensya niya, kulang ang ebidensya para sabihin na totoo nga. So ngayon, hindi rin pinansin niyang kanyang depensa. Kaya sinintensyahan sila pareho din kay Dominic Ongwen. Pero guys, sa mga ibang international tribunal, sa nagbago po sa England, sa France, talagang hindi nila sinunod yung Mala Captus Beni Detentus. Nagbago na sila. Lalo na yung House of Lords. Ang House of Lords kasi sa England, yan po yung Supreme Court nila na nagdesisyon na hindi po pwede pagbigyan yung mali ng pagka-aresto. Pero nang binasa ko yung mga klaseng mga desisyon, kagaya sa Rwanda, wala nang pinapakialam kung mali ang pagka-aresto. Sinintensyahan. Sa kaso ng isang Mexicano na pumatay ng mga ahente ng Amerika, ay nilusob siya, kinuha siya sa Mexico, sa loob ng bahay at umiskapo mga Amerikano, sumibat sa bad capture, nilabag pa nila ang soberenya ng Mexico, pero dinesisyon nila wala kaming pakialam doon, basta kay nakadetain ka, ngayong good detention ka, so sinintensyahan din siya. Sa kaso naman ni Saddam Hussein, ay nahuli siya sa gera. Kaya hindi na pinag-usapan kung mali ang pagka-aresto. Sinintensyahan siya at binitay. Sa kaso naman ni Slobodan Milosevic na isang Serbian na
sumasakop sa Yugoslavia, ang dami niyang pinatay doon ng mga tribo ng mga Muslim tribes na Bosnia Herzegovina, ay hindi na rin nakialam, wala pakialam kung mali ang pagka-aresto, pero sinintensyan pa rin siya. Kasama niya rin sa iba. So ngayon, pag tiningnan mo, itong mga kasong pinag-usapan natin kagaya itong kay Adolf Eichmann. Si Adolf Eichmann ay number 2 man ni Hitler doon sa panahon ng pumatay sila ng 6 na milyong mga Hudyo. So, ang nangyari, sumibat ito, buhay ito sa Eichmann, pagtapos ng giyera, sumibat siya papuntang Argentina. Nagbago siya ng pangalan. Pero ang gagaling naman kasi ng mga Mossad ng Israel, nag-mission sila doon sa Argentina. At nung natukoy na nila si Eichmann, ay kinidnap nila ito at sinakay sa eroplano ng Israel pabalik sa Israel. At sa Israel, nilitis siya at pinutulan ng ulo. Ganun po ang mga halimbawa kung ano ang ginawa sa mga tinatawag na Mali Captus Benedictentus. Pero sa France, nitong huli, tsaka England, hindi na nila sinunod. Ano ang dahilan nila kung bakit hindi sinunod? Hindi pwede na matindi ang human rights violation na ginawa sa akusado. Kaya ang tawag na in-stay, tinigil na nila ang paglilitis. Gaya din yan sa nangyari sa House of Lords sa England, tinigil pa rin. Hindi na kinakasuhan ang tao dahil napatunayan na matindi ang human rights violation na ginawa nung inaresto yung akusado. In other words, hindi ba layo sa sitwasyon ni Duterte na matindi ang paglabag sa kanyang human rights violation kahit na sabihin natin ang dami niyang pinatay. Walang awa rin siyang pumatay. Pero ladies and gentlemen, wala po tayong magawa sa ating batas. Ang sinasabi, dura lex sed lex. The law may be harsh, but it is the law. Ang utos po ng batas ay huwag kang pumatay, huwag kang mangapi kapag ikaw ay umaaresto ng isang kriminal. Sundin mo ang karapatang pantao ng kriminal. Kaya, sa tingin ko, malaki ang chance ni Duterte mananalo sa ICC kung iyan ang depensa na gagawin niya at narinig ko iyan nga rin at ang depensa na ipaimbuyog ng kanyang mga defense counsel na pinangungunuan ni Attorney Nicholas Kaufman. So, ibig sabihin, nagbago na po yung doktrina, hindi na masusunod-sunod ng doktrina. So, para mapatunayan ko sa inyo, ipakita ko po yung isang sinulat ng expert sa larangan na yan. At papakita ko sa inyo ang conclusion niya. Yan. So, ang tawag Mala Captus Benedictentus from domestic courts to international tribunals. Yan. Sa University of Akureyri, sa Department of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law. Yan. Si Oliver Carlson ang sumulat. O ito, table of contents, ang grabing mga trabaho niya. Ito, doctoral thesis ito. Possible violation of state sovereignty. So, ibig sabihin, kung nilabag din ang soberenya ng isang bansa sa pag-aresto, ay kinukonsidera na ngayon na bawal. Pero ang problema lang yan, kung hindi magreklamo ang bansa na kung saan ang nilabag ang kanyang soberenya, ay ididiretso nila ang pagsakop sa sovereignty o sa jurisdiction sa tao na nahuli. So ito yon. Tingnan natin yung page 12. Yan, page 12. Yan, Mala Captus Benedictentus. The practice of domestic courts. So nanggaling pala ito sa Roman law. Mala Captus Benedictentus. Na sinasabi na ang mga bansa ay pwedeng lilitisin ang isang tao
kahit na dinala sa doon ng in irregular manner. Ito mga prinsipyo na ito, ginagamit ng mga eskolar sa kanilang pag-aaral sa tungkol sa jurisprudence sa mga klase-klaseng desisyon na mula sa iba-ibang bansa. Okay, hindi pinag-usapan hindi international court kundi mga bansa-bansa. So, mas itong binabanggit ko kanina kaso ni Eichmann case sa Israel. Ito naman isa United States practice concerning extraterritorial abduction. Ang ginawa niya ng Amerika dito, inabduct nila yung sa Mexico yung tao na pumatay sa ahente ng Amerika. At sinabi nila kahit inabduct nila, kahit walang walang pagpayag ang Mexico ay kanila pa rin nililitis. Ito naman, yan yung yung United States versus Albies McCain. Yan, pumasok sa Mexican citizen, kinuha siya ng mga Amerikano ng mga CIA. Tapos ito naman, changing trend. Ito yung changing trend. So nagbago na. So Malacaptus benedictensis was applied in the United Kingdom and many other countries noong araw ina-apply. Pero nagbago na ang kanilang approach. So, change their approach. United Kingdom applied the principle until the House of Lords, now Supreme Court, reversed its case law in the case of Regina versus Horse Ferry Road Magistrates in the court of X.P. Bennett. In the case, the court decided with 4 lords consenting and 1 dissenting to stay at trial. Huwag na tigilan ang trial ng isang tao na kung saan ay persahan siyang inabduct o kinidnap sa South Africa ng local officials at ibinalik at dinala sa England. Walang pinag-iba ito kay Duterte. Inabduct siya sa Pilipinas ng kanyang sariling mga Pilipinong opisyal. Ito naman, yung kaso naman ito kay Regina, ay inabduct siya sa South Africa ng South African officials din at dinala siya sa England para lilitisin. Ang House of Lords ay nag-conclude na mostly because of domestic law, still 2 of the Lords mentioned that extraterritorial abduction was a violation of international law. Kasi yung pag-abduct ay labag po sa international law din. So dahil paglabag, hindi nila pwede gamitin ang katotohanan na kinidnap para lamang sentensyahan. So iyan ang sinasabi. Ito naman sa South Africa, binago na nila, hindi na sila binaliktad ng Appeals Division ang desisyon ng lower court nila na kung saan kinonvict nila si Ibrahim. Tapos ang nangyari, binaliktad ng Supreme Court ng South Africa at hindi na sinunod ang tinatag na Malacaptus benedictensis. So sinabi, the court made clear that the question is not what the relevant rules of international law are, but what those of our own law are. So the court came to the conclusion that jurisdiction should be set aside according to Roman Dutch domestic law by citing the cry of Justinian the Roman Emperor, the Digest and the various scholars. So nagbago, hindi na binigyan ng diin ng pagkakilala ng korte sa Italy ang Malacaptus benedictensis. Dito naman, balik tayo konti sa New Zealand, ganon din. Binaliktad na, hindi na tinatanggap ang Malacaptus benedictensis. Ayan, nakita nyo na, hinighlight ko. Ito ay sa kaso ni R versus Hartley sa New Zealand Court of Appeals. Pagkatapos, ito na yun sa France, gano'n na rin. Sasabing France. In Australia, sinabi na rin, gano'n na rin. Inalis na rin. So, ito sa sinasag France and Germany, inalis na rin sa France and Germany. So, marami na, hindi na sumusunod dyan. So, ngayon titingnan natin ang konklusyon. Ito. Conclusion, basahin ko conclusion. The extraterritorial abductions
or other irregular means employed to bring the person before the court of law can both violate the rights of the accused and the sovereignty of the asylum state. So rules concerning state sovereignty are rather well established under international law. So when it comes to possible violation of the accused human rights, the matter seems to be unsettled and there seems to be incongruence about when abduction violates the human rights of the individual. So, klaro, ang abduction o kidnap ay hindi kinikilala at pinapalabas ang akusado na kinidnap para lamang sa kasong yun. Yan po ang nangyayari sa ngayon. Ibig sabihin, bagong trend po yan. Ha? Ito yung mga bansa sa Israel, US, France, Germany, dati ina-apply. Pero ngayon, ang United Kingdom, South Africa, New Zealand, Australia, Zimbabwe, ay ayaw na i-apply ang principle na yan. So, ibig sabihin, nagbabago na siya. Hindi pwede sabihin nila ni fake news kung sabihin nila ni Justice Carpio na sabihin nila ay hindi na daw binabaliwala ng maling aresto. Ay pasensya na po, Justice Carpio. Wala po kayong kagaya sa akin, meron akong basihan. Kaya wala kang basihan, nagkwento ka lang. So ngayon, kung ganon, pakinggan natin actually, in fairness naman kay Justice Carpio, nung tinanong siya ni Christian Esguerra, halimbawa, Justice, kung ibabalik ka sa Supreme Court at ikaw magdidesisyon, anong gusto mo mangyayari? Yung Section 17 ba ng Article na 851 na kung saan ay direkta na lang sinusuko at kinikidnap ang tao, ay papayagan mo ba yan? Ito, pakinggan natin ang sagot ni Justice Carpio sa interview po ni Christian Esguerra. Isang magaling na journalist, Christian Esguerra. So, yan pakinggan natin yan. So, sinabi ng Supreme Court, okay, you can surrender, pero kumuha muna kayo ng warrant of arrest from a local judge. That could be the decision. Or the decision could be, hindi na kailangan ng warrant of arrest dahil ang sabi ng batas, pwede ninyo i-surrender. So it could go either way. Kung kayo po yung nakaupo pa rin dyan sa Supreme Court, how would you decide it? Well, I would say that you need a warrant of arrest. Klaro. Kung siya pa rin ang justice sa Supreme Court, kailangan i-warrant of arrest muna sa ating korte. Very clear. Kahit sino pong tanungin mo na makonsensya na abogado, kailangan talaga warrant of arrest galing sa ating bansa. Hindi pwedeng warrant of arrest galing sa International Criminal Court. Very clear, So, iyan lang muna ang ating Isa na po ang klaro, yung Mala Cactus, Bene Detentus, ay mukha na po, hindi na po ginagamit ngayon. So, titingnan pa rin ng korte, mapipilitan, unang-una, ang ICC po, sinabi rin po sa kaso ni Dominic Ongwen, na kung saan si Dean Raul Pangalangan ay isa sa mga judge, na stay sana nila yung kaso ni Dominic Ongwen kung napatunayan niya na ang kanyang karapatang pantao ay nilabag. Kaso ang problema, hindi napatunayan. So, ibig sabihin, ang bigat ng ebidensya ay nasa balikat ng akusado ni Duterte para patunayan niya talagang nilabag ang kanyang karapatan. Pero sa kay Duterte na kaso, hindi kagaya sa ibang kaso, kay Duterte na kaso, inamin na walang korte. At inamin na hindi sinunod ang Article 59 ng Rome Statute na nagsasabi ang lahat ng mga ma-aresto ay dadalhin kaagad-agad sa korte. Ito hindi dinala sa korte. Bakit? Dahil gusto nila malaman ng International Criminal Court na maisiguro nila na yung karapatan ng akusado ay nagalang. Yan po ang hinahanap ng Article 59. Na titingnan ng korte kung ang arrest warrant pa ay tama, totoo, hindi fake news, at kung totoo ba ang naaresto ay siyang nakalagay dun sa pangalan ng arrest warrant, at titingnan din kung ang due process or proper process ay nasunod. At titingnan sa pangatlo kung nirespeto ang kanyang karapatan. So, number 3 ay inuutos ng Rome Statute, Article 59, na bigyan siya ng kalayaan na makapagsampa na kung anumang kaso sa loob ng
nag-capture na national laws natin, national state. So iyan po ang inutos na hindi naman sinunod. Ang katwiran naman nila ni Remulla, tsaka yung mga Department of Justice officers niya, si Attorney Nicholas Felix T, na siyang undersecretary niya, ay sabi niya, kami naman ang tumayo kasi ang utos doon, bring it immediately, promptly to the competent judicial authority. Pag sinabi mo competent judicial authority, korte lamang po yun, hindi pwede DOJ. Ang kanila, tinayuan na sila daw ang competent judicial authority dahil DOJ sila. Mali, mali, mali. Ito pa, nagkamali dyan, andyan ang pumirma si Prosecutor General Richard Anthony Padulyon. Go back to law school. Inayunan din niya ni Attorney Miko Clabano na spokesman din ng Department of Justice. Bumalik po kayo sa law school, Miko Clabano. Sinabi niyo na kayo ang competent judicial authority, yung Department of Justice. Mali po yun, mali. Tanging korte lamang. Bakit? Ano ang trabaho ng Department of Justice? Taga-akusa po sila ng mga krimen. Hindi naman sila ang humuhusga. Ang humusga ang korte. Kaya ang judicial authority ay nanggaling sa judicial authority. So sino ang judge? Yung judge lang naghahatol kung guilty o hindi. Very clear? So ngayon, isa pang counter argument ko sa inyo, nagbago sila nung kinwestiyon sila, nagbago, hindi yung Section 17 sa Republic Act 9851 ang aming ginamit. So with more reason, sinasabi na nga ni Justice Carpio na kung siya ang justice, ay hindi siya pwede payagan na walang warrant of arrest galing sa ating korte. Kasi nga mas mataas pa yung konstitusyon kaysa anumang batas. Kung iyan ang interpretasyon nyo na hindi na kailangan ng court warrant, mali po kayo dyan. Itaga nyo sa bato. Sinasabi ko po, ngayon pa lang ay kakampihan ako ng Supreme Court sa desisyon na ilalabas dito sa habeas corpus na kaso nila ni Bato, nila ni Digong, na sinampa ni Baste, ni Pulong, at saka ni Veronica Duterte. So, moot na academic na kasi wala na si Duterte dito, pero magkaroon pa rin ng desisyon at desisyonan kung ang pag-abduct kay Duterte ay legal o hindi legal. At desisyonan pa rin kung idadaan ba sa Section 17 ng Republic Act 951 kung kailangan pa rin ba ng korte ng Pilipinas. Naniwala ako na ang magiging desisyon ng Supreme Court ay yung aking tinitingnan na dapat dadaan pa rin sa ating sariling korte na magpalabas ng warrant of arrest kahit na may ICC warrant. Kaya Bato, sumuko ka na para hindi ka ba, wala ka pa bang tiwala sa korte natin? Sa tingin ko, hindi na uulitin nila ni Nick yan. Nabati ko sa sila ng husto. At kung sa totoo lang, marami na sana ang tao, ang payag na sana sa nangyari na dire-diretso na yung pagtatrial kay Duterte. Pero kita nyo na baliktad. Ang dami-dami na sumuporta sa kanya. Kasi, ang ginawa nyo, binaboy nyo kasi dapat hindi nyo binaboy ang pag-aresto. Dapat dinaan nyo muna sa korte natin sa ilalim ng Article 59. Actually, bago niya hinatak ni Nick Torres si Attorney Martin Delgra, nagsimisigaw si Attorney Delgra, we invoke Article 59 of the Rome Statute. So, tingnan mo, bakit pa sinulat dyan ang Article 59 kung hindi lang pala kailanganin? Imposible. So, kaya sinulat dyan para igagalang. Ganon po ang dapat na pagtingin dyan. So, hanggang dyan na muna tayo at maraming salamat. Magtatago ka pa ba to? Sumuko ka na ba to? Ikaw naman, Mr. Albayalde, sumuko na kayo. Huwag na kayong pagbigyan nung kayo pumapatay ng tao. Wala naman yung mga tao, hindi naman makareklamo. Tanging magawa lamang ng mga pinatay dyan, nanlabang ko, lumuhod lang. So, siguro, it takes for you to be courageous, guys. Kung matapang kayo noong pumapatay ko ng tao, matapang din kayo harap. Para tingnan natin kung sino ba talaga yung guilty. Ang problema po kasi rito is, mas matapang pa nga si Digong kasi inyo. Si Digong hinarap kayo.
nagtatago-tago. O, ngayon, magtatawag na lang ako sandali, no? Janela Ben Reclamador, tapos Maria Javier, tapos Jurem, tapos Nonoy Tayeng, mayong gabi, Maria Javier, Bunyog po kami. Salamat po, tulungan po natin ang Bunyog. Eleanor Fernandez, Elvira Risa Arizo, good morning po. Present po ako from San Diego, California. Salamat po, Elvira. Regine Ford, magandang gabi. Tapos Ferdinand San Juan, good evening. Attorney Toto, Dr. Bunyog, Katotohanan, Kausing. Okay. Tapos si Pastor Rodi Rabi, magandang gabi. Kabayan Channel, hoy Bato, huwag ka na magtago. Hoy Bato, huwag ka na magtago. Baka ako mapagkamalan na si Bato. Naku. Okay. Si Ramon Barcelo, mag-ingat ka Bato. At traidor yan si Baby. Aim. Walang isang salita. Sabi niya, kahit na buhok mo Bato ay hindi magagalaw ng ICC. Nagbibiro naman to si BBM. Walang buhok eh. Paano magagalaw? Gilbert Liluya Ocampo, Toto Kausing for Senator. Sa susunod na tayo tatakbo siguro for President na, sabi ni Pastor Rodi Rabi. Hindi tayo pinayagan tumakbong pagka Senator, tatakbo na tayo pagka President. Ramon Barcelo, mabuhay ang mga sumusuporta sa lumalaban sa mapang-abusong kapangyarihan. Pres Perez, pati kaming OFW, binabalaan na rin kami ni Enrile, check dahil sa staff remittance. O karapatan nyo ng staff remittance para maiparamdam nyo sa KBBM na hindi na rin tama ginagawa yan. Nagsusupport po ako personal na dapat dadalhin sa ICC si Duterte. Pero ang hindi ko sinusuportahan doon, yung kakalad-karin mo yung mama matanda na nakatungkod pa. So, which is binayulit talaga, hindi man lang dinaan sa korte. JM ya, ayaw mo sa ICC dahil alam mo mamayari kayo. Well, mas fair po sa ICC, mananiwala ako. Kaysa dito sa Pilipinas siya kililitisin, mas hindi kayang tanggihan ng judges dito si Bongbong Marcos. Pero pag doon sa ICC, kayang tanggihan si Bongbong Marcos. Kaya sa isang banda, maganda na rin yan. Ang bangit nandoon yung pagka-aresto. Kaya di ba to, sumuko ka na. Harapin mo katotohanan. At sige ganito, mag-deal tayo ba to? Ibubuto kita pagka-senador kung susuko ka. Ganun lang. Kabayan Channel, hoy ba to? Hanapin mo na lang akusasyon sa iyo. Tapos Ramon Barcelo, itong konti supporter ito ng mga makakaliwa. Hayaan mo na supporter makakaliwa, hindi, at least hindi po sila rebelde. Jurem Baguong na Pilipinas, Roderick de Guzman, nasa Thailand si Bato, nagpapa Ladyboy na daw. Ganun ba, Ladyboy? Abi Ramon Nuevo, oy, kaibigan, magaling na sports writer, Mr. Ramon Nuevo, mas gwapo at mas matalino ka naman kay Bato. Ang problema ko, baka mukha kami. Kasi minsan pumasok ako sa subdivision, hinuli ako ng gwardiya, pero pinawalan ako na sinabi, ay senator, kayo pala. Roderick de Guzman, some statute na naman. Room statute na naman yan. Yun na yan. Okay. Fortunato Bahunswa. Sir, i-content mo si Romualdez tungkol sa Okada. Oy, i-content ko sa tungkol sa Okada case. Kabayan Channel, sir, hindi naman kailangan igalang si Digong kasi hindi, ay, wag po kayo ng Kabayan Channel, nakikiusap ako sa inyo, ay wag kayo magiging uhaw sa dugo. Ando na tayo, nagawa ni Digong yon. But then, sa batas po natin, wala pong distinction, walang pagkakaiba. Kung inosente ka o hindi, pare-pareho lahat tayo may karapatan na bigyan ng due process. Kaya nga sabi nga ni Voltaire, strike but hear me first. Yon. Ronel Santiago, Fortunato Bahunswa, Roderick de Guzman, daming binaypas ni Dutae, cut the process, Renato Riquillo, tapos Eleanor Fernandez, attorney, Fortunato, tapos Kabayan Channel, sana maging mahinahon po tayo, wag po tayo magiging tao-tao sa tingin po tayo sa batas. Kung tumitingin po kasi tayo sa tao, nagiging loyal tayo sa tao. Maka-Duterte ka, maka-BBM ka, kahit na nagkamali na silang dalawa, doon pa rin ang puso mo kasi nakatingin ka sa tao. Tumingin po tayo sa batas at tumingin tayo sa ating bayan. At ang bayan natin po mas mahalaga. Kaya please lang, bumuto po kayo
ng tama sa 2025 May 12 election. So Eduardo Bautista, good evening. Tapos si Kabayan Channel Engineer, banggitin mo din yung mga biktima ng tukhang kung binigyan ba sila ng due process. Kasama na po sa kaso yung Kabayan. I'll still maintain Kabayan Channel na hindi ko mo guilty siya ay hindi na natin binibigyan ng karapatan niyang due process. Bigyan po natin sila lahat. Okay? Ronel Santiago, naloko na. DJJ Imia, ang summary idol, mahirap wala ng article pero nakikilala or mayaman lahat ng legal sa pamaraan o lahat ng article at section sa Republic Act pinapairal. Yan ang katotoong nangyari. Rodolfo Sabado, Raul Gilas, I beg to disagree with you, sir. Ang ICC is a world court that some like that local court, they have the right based on the alliance agreement. Hindi na po, kasi hindi na rin unang-una, Raul, kumalas na rin ang Pilipinas sa ICC. So walang karapatan na bawal sa Pilipinas na kilalanin ang warrant of arrest ng ICC dahil kumalas na tayo eh. Kahit hindi naan pa sa Interpol, hindi natin pwede sabihin ganun. At saka besides, sa Interpol po ay advisory lang sila. Wala pong obligasyon ng Pilipinas para mag-aresto. At sa Amerika, nabasa ko na sa Department of Justice ng Amerika, hindi nila sinusunod ang Interpol. Manigas ka. Kundi mangyari niyan ay na-notice na lang sa mga Amerikano na ito may kriminal. Parang gano'n lang yan. Iban sa Raymond, sa kabilang banda, niya natuto, pinakita lang na hindi ka man magiging presidente, ka ay ligtas ka na. O, ganun po yun. At least, everything is still fine. No? Moneth, family of the victims ang humingi ng tulong sa ICC kasi wala silang kakayahan makuha ng patas na justice. Tama naman po yun. Sa totoo lang, kung dito lang ay actually mas makakuha sila sa ngayon dahil hindi na si Digong ang presidente. At dahil sa nag-away-away sila ngayon, bubulungan lamang ni Digong, ni BBM ang mga judge, i-convict nyo, parang ganun lang yan. Roderick De Guzman, binaypas na nga si Sir, move on ka na. Kabayan Channel, engineer, maraming expert sabi na hindi nilabag ni Gian Torre. Hindi, nilabag po. Mas expert sila kung tawagin nila Kabayan Channel ang sarili nila. But then, I beg your pardon. The law does not change just because another person is saying it. The law cannot be changed. The law says that everybody must pass through the local court of the Philippines. Hindi mo po pwedeng sapawan ulitin ko lang, ang Section 2, Article 3 ng ating Constitution na nagsasabi, no warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge natin. After examination under oath of the complainant and affirmation by the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the things and persons to be seized. Ganun po yun. Hindi mo pwede mababali yun. Antonio Bensosiso, ginagawa po ni Torre ang utos na with assumption of mali po siya, lalabas po siya na mali siya. At kaya pag sinunod niya, sa totoo lang, no, I am inclined kahit kababayan ko si Torre, kapareho kaming taga Coronadal City, at kahit ang asawa niya ay kamag-anak ko pa, just to give meaning to what I see as Duralex, Sedlex, kakasuhan ko siya. Subukan natin. Rogelio Tapado, watching from Los Angeles, California. Jiggy Riarte, kano lang po mag-aristo kay Bato. Ay, hindi natin, mas magaling sa akin kumarate yun. May baril yun, papatayin lang ako nun. Romualdo Baloyet Sr., kumusta po, Attorney Kausing? Ronel Santiago, Aling Marie, paano na to si Toto Kausing? Naiba na. Ay, pasensya na kayo, hindi po ako na iba. Kayo lang ata na iba. Nasa katotohanan pa rin ako sa katarungan. Gano'n lang po. Hindi nyo po ako mababali na sa tao-tao ko nakatingin. Just because nagalit ako kay Duterte, hindi. Hindi kailangan dapat makatingin ka sa batas. Kung galit ka kay Duterte, kung hindi mo kahit tumingin sa batas, hindi, magalit ka na magalit hanggang sa mapatay ka. Maubos ang buhay mo sa mundo. Walang mangyayari sa buhay natin. Arnold Agos, ikaw lang naman may sabi, may napatunayan ka na ba? Mas magaling ka pa sa expert. Marami na po ako na panalong kaso sa Supreme Court. Sa totoo lang. Oh, gusto mo pa mag-enumerate pa ako?
Wag naman, wala na tayong ano, ang sinusunod ko lang Arnold, batas, hindi nagbabago ang pagbasa sa batas dahil ibang tao nagbabasa. Pareho yun, batas pa rin yan, okay? Bibian Sarimo, Engineer Toto, kahit ano pang sigaw ng mga DDE sa paliwanag, wala na magagawa. Ang puntos lang, ang sa akin ang puntos diyan, respetuhin lang batas, Bibian. Huwag na yun, kailangan ililitisin siya, pero respetuhin ang batas na pag-aresto. Yun lang sa akin dyan. Roderick de Guzman, paano si Galileo? Leonor Fernandez, sir, wala namang hustisya sa Pinas. Si Manet, si Digong, pinagkait niya ang due process. Sabi ko na nga, hindi po nababago ang tingin ng due process ng batas natin just because yung tao ay mamamatay tao at yung iba ay inosente. Ganun po yun. That is given for all Filipinos. Kabayan Channel, Aling Marie, ano comment mo kay Engineer Toto Kasing parang pabor siya na siya sa mga abusado? Hindi po. Ronel Santiago, Kabayan Channel, Julia Pa, watching Good Morning, Dr. Attorney Engineer Toto Kasing, followers more power. So, Bibian Sarimo, wala na kailam kung paano na-aresto si Digong, ay mahirap yun. Ibahin na po natin ang ating utak. Let us be compassionate to our laws. Kaya hindi pwede po dahil lang sa marami siyang pinatay ay hindi natin kayang bigyan ng tinatawag na katarungan sa patas na batas. Munes, Kabayan Channel, Dayan DRC, Dino kay Duterte, bigla ka pasukin sa bahay at patayin. Nung araw yun, no? Iba naman ngayon, lahat naman ng tao, basta kay ulitin ko, hindi po ako papayag at hindi gusto sa inyong gusto na dahil sa marami siyang pinatay ay yariin na rin natin siya. Hindi po. Pasensya na po. Papatayin niyo man ako, hindi po ako papayag yung ganun. Ang tukhang ni Digong wala sa batas. O pareho nga, wala. Kaya nga gumawa ng krimen eh. May mga murderer ba na nagpagmagalan sa batas? May mga magnanakaw ba gumagalan sa batas? Di ba wala? O kagaya kabugbog, nakaw dito, nakaw roon. Ang pinuno niya ng ayuda para manalo sila sa eleksyon. Si Roderick de Guzman, si Leon Guerrero na lang. Ay puta si Lito Lapid na yan. Huwag niyo na iboto yan. Lahat na lang ng mga bago iniiboto. Si BBM, candidates, dati mga DDS din yan, mga senador niya. Sa kandidato ni Duterte ay mga susunod lahat yan sa kay Kibuloy. Kaya kung naniwala ko kay Kibuloy, sige bumoto kayo, pero kung hindi, huwag mo sila iboto. Lalo na yung bago diyan, huwag mo isama yung bago na si Willie Rebillame. Hindi pa niya nabayaran ang 73 na tao na namatay sa Wawawi, sa Pasig, sa Stampede, sa Pasig, no first anniversary ng Wawawi. Hanggang ngayon, saan ba to? Willie Rebillame, anong ginawa mo doon sa mga namatay sa Stampede? May ginawa ka ba? Tapos pupunta ka pa mag-senador, anong katarungan binibigay mo ron? So may ilang courts yun? Bibian Sarimo, Engineer Toto, ang laging panalo siguro yung majority, halimbawa, katoto, laban sa 30K, ang problema sa 30K na binabanggit natin, Bibian, ay wala pong katibayan. Ang may katibayan lang ata ang 43 lang kasi inakit ng AICC laban kay Duterte. 43 lang na namatay. Tapos yung inamin ng PNP ay 6,000 plus lang. So yan po ang pinaka-problema. Talagang problemado sa Pilipinas pagdating sa ebidensya. Kasi po ang ating bansa ay hindi tumutulong, hindi nagtatrabaho sa every time may mga kriminal na nagaganap. Basta masaya ako kasi wala na ang pambansang halimaw ng Pilipinas. Sabi ni Trillanes, dahil siya ang nag-udyok ng gulo sa Pilipinas, doon na matutulog siya na mahimbing po. Ay, basta bigyan lang natin ng sapat na katarukan na proseso sa batas. Ganun lang po. Ron Robert Go, sana naging topic mo din ang pagnakaw ni Tambaluslos sa Biscam. O itatopic ko rin po yun, huwag kayo maglala. Ronel Santiago, kung gano'n, maraming kriminal ang hindi natakot. Hindi po. Mali po yung sinasabi mo, Ronel. Hindi po gano'n yun. Ano mo lang yan, big kiss ng iyong damdamin na naghimagsik. Kapag naintindihan ko naman, naghimagsik kasi damdamin nyo, pero matuto na po kayo tumingin sa batas. Kahit na kayo'y emosyonal. Danny Santos, ipinahiwatig ni Mr. Kausing na pumapanig siya sa mga kriminal. Ay naku, pasensya ka na Donnie Santos, I will not agree with you. Kailangan lahat dumaan sa proseso. Mapag-guilty man siya as satan, wala tayong magagawa.
meron tayong batas na sinusunod. Tapos, kahit pa ampatuan pa ni Ronel Santiago, yung, ang hindi ko alam kung bakit siguro kamag-anak nyo isa sa pinatay kaya ganun kayo kagalit. Okay? Muneth, mas mataas ang batas ng Diyos kaysa batas ng tao. Kaya mga kilos matakot sa taas kasi sila nakakalusot. Tapos si Dayan DRC, paano na mga biktima kung ma-acquit? Diyan natin malalaman kung ma-acquit siya, ibig sabihin wala siyang sala. Kung hindi siya ma-acquit, ibig sabihin may sala siya. Ang pinaka-critical na issue dyan, paano mapapatunayan na inutos nga ni Digong para patayin ang mga ito? Ganon yun. Ronel Santiago, okay lang pala pumatay. Hindi po okay yung pumatay, Ronel. Do not say it. Sabong Bicol, good morning. Good evening, Indian Toto. I love your content. Very informative and educational. Watching from Pleasant Hill, California. Salamat po. Thank you very much to my kababayan in California. Jigeriarte, baka bukas si Bato isusuko na kay Torre. Muneth, Digong is another Hitler. Jose de la Cruz, yung kaso ni Digong hindi naman extraterritorial abduction. Hindi nga extraterritorial abduction. Abduction extraterritorial yun po. Bakit? From Philippines to Hague? Extra, pag dalawang bansa nang involved, extraterritorial yun ang tawag doon. Okay? Ngayon, mas tatalo pa tayo ngayon dahil lumabas po na kagaya yun sa kaso dun sa Africa, ang nagpa-abduct yung kanyang bansa mismo. So, walang kaparehong kay Digong. Kaya, sa totoo lang, dahil sa ganong ginawa, nagtaka ako, nagwo-worry ako. Papalabasin si Digong dahil sa maling pag-aresto. Dahil nilabag ang kanyang sariling human rights niya. O si De La Cruz, yung sinabi mo sa ibang bansa ay nagbago na ang trend, ay sa ibang bansa yun hindi ang ICC po, Jose De La Cruz ay hindi po ganon, kabago-bago pa lang yan. At wala pa pong ginawang desisyon ang ICC ng dahil sa ganon, kundi ang sinampol ko sa inyo ay dahil sa hindi napatunayan na nilabag ang kanilang karapatan, kagaya sa kaso ni President Gbagbo ng Ivory Coast at nung si Mr. Dominic Ongwen, ay hindi rin napatunayan, kaya sinintensyahan sila. Ganon po yun, Josie. Jegeriarte, may posibilidad pa si Bato ay gawing witness. Malamang, baka mag-state witness pa yan. Sana po ang lagi ay mga Pilipino mamulat tulad ng sinasabi ni Mayor Magalong at Mayor Vico Soto, mga layman, hindi naintindihan ang mga pinapaliwanag nyo. Ay, sige lang. Kaya nga pinapaliwanag ko ito kasi ito mas importante na malalaman ninyo. Hindi ko alam kung hindi ko maintindihan kung hindi nyo po ako maintindihan. Napakaliwanag, napakalayman, tagtatagalog na nga ako eh. Kasi Englishin ko ito, wala talaga makakaintindi sa inyo. Mas magaling sa iyo si dating Justice, sabi ni Jigeriarte. Well, I beg to disagree. I can debate with him anytime. Okay, Jose Age, Attorney Toto Kausing, always praying and hoping na may balik sa inyong license ninyo. As attorney, na sana malaman ni ICC Attorney Nicholas Kaufman na isang taga-Israel na si Digong ay big fan ni Hitler. Ganun ba? So, Vivian Saremo, bakit naman Engineer Toto ang warang galing sa ICC? Iyon ay ICC naman naglilitis, hindi naman mas lalo pang kung kailangan na dumaan. Kasi po, Vivian, ang konstitusyon mismo nating batas natin ang nag-utos na walang sinumang ang pwedeng arestuhin basta hindi dumaan sa approval ng judge natin. Ganun lang kasimple. Si Jigeriarte, pero may paraan pa rin na magiging tama ang pag-aresto kay Digong. ICC na ang husga dyan. Well, kaya nga, hayaan nating ICC mag-desisyon. Ang sa akin na sinasabi, sana hindi na nailagay sa balag ng alanganin kung tama ang pagkahuli. Okay, Jigger? Naintindihan mo siguro ang ibig kong sabihin. Ronel Sanchez, siyempre iiyak ito mga biktima kung ma-acquit si Duterte nang dahil naman sa pagkamali ng pag-aresto. Engineer Toto, paano kung mag-alabantag si Digong? Ay, hindi na makalabas doon. Pag pinalabas yan, tapos ang kaso. Ngayon, sabi nga na, hindi may lalabas yung hanggang dito tapos ang kaso. Pero nag-alala ko na maaga ilalabas si Duterte sapagkat mali ang pag-aresto. Ang sinasabi nila na wala daw record ang ICC na nagpapalabas, sinabi nyo lang yon. Kasi ang hindi nyo alam, ang mga doktrina ng mala
captus bene detentus ay nangyari lang yan sa hindi ICC na korte, kundi International Court Tribunal, International Crime Tribunal ng Yugoslavia, International Criminal Tribunal para sa Rwanda, at saka yung mga domestic courts kagaya sa kay Adolf Eichmann na nilitis sa loob ng Israel at pinatay, kagaya sa atin ng mga Hapon na general na nilitis natin sa ating bansang Pilipinas sa tribunal, military tribunal, at sinintensya at firing squad dyan sa Muntinlupa. So si De La Cruz, paano kung duda ang ICC na mababayaran ng korte sa Pilipinas? Well, that is hindi po pwede mangyari na duda, kasi bakit? Supreme Court ng Pilipinas ang magdedesisyon kung tama pagka-aresto kay Duterte o hindi. At Supreme Court ng Pilipinas magdedesisyon kung kailangan ba nang dumaan sa korte o hindi. Okay? So Antonio Vincosiso, hinto na po ang Supreme Court sa pagtatalakay sa habeas corpus. Ang moot and academic lang po dyan, yung pag-utos ng pag-surrender kay Digong. Ang hindi po dyan moot and academic, ang desisyonan kung tama ba pag-aresto na walang hindi dumaan sa korte natin. Yan po. Kaya positive po, isumpa ko na ang korte natin na Suprema ay magdidesisyon na kailangan pa rin dadaan sa korte natin. Okay? Barok Siako, maaring may kukunin na illegal si Duterte kung maganda ang justice system natin sa kanya. Sino maglakas loob na kakalaban sa taong ito? Marami. Andiyan si Bongbong Marcos eh. Bakit kayo natatakot? Di ba? Oh. Mihawa sa kapartido kasi nila sa korte, kaya walang tiwala ang ICC. Bibian Sarimo, sino kaya mas kawawa kung hindi nag-remit? Ang OFW, ayun. Mas kawawa ang mga pamilya ng OFW. Kaya sa tingin ko ay dapat isang linggo lang yun, tapos mag-remit naman, doble na. Nawala ka dyan. Every person, the accused or the accuser, deserves due process. Tama po yan, Sir Miramon Nuevo. Mihawata ang taong may pagkakasala sa batas, karapat dapat lang hatulan. Di yan yung tamang batas na saan man ang karapatan ng mga magulang ng kamatayan ng 2 taong gulang. Puro ko karapatan ang karapatan nila. Pero sa pagtamang paglilitis po, mihawata. Resti, Toto Kausing, wag kang madikit kay Bato. Baka makarating kayo sa dahag. Kung libre naman ang pamasahe, okay naman. Maganda naman ang bilangguan sa loob. Baka mapagkamalan ako si Bato, okay lang sa akin. Tsaka ko lang sabihin, Your Honor, I'm not Bato. I'm Toto. Roberto Toler, palagay ko, Dr. Toto, hindi si Marcos ang nagtitimon ng bansa. May mga nagpagalaw. Tingin ko dyan si Lisa Marcos. So, at saka si Romualdez. Saudi boy, open niya our mind, not our heart. Tama po yan, Saudi boy. Bibiyan, problema na nila yon na hindi magpadala ang pera nila, kaya nasa kanila na yun paano gamitin. Pero kasunod na linggo, doblehin naman na padala. Okay lang. Sa Robert Toler, for senators, okay, Pekiko daw, Paglinan, Luke Espiritu, Heidi Mendoza. Si Heidi Mendoza ang aking favorite dito. Si Franz Castro, si Arlene Brosas, si Sani Matulak. So, tapos, ipapakiusap ko si David Di Angelo ng Bunyog. So, deklaro, Toto Kausing, akala ko tatakbo, hindi po ako pinayagan ng kumilik tsaka ang decision ng Supreme Court, wala pa Wala tayong magagawa. Barok Siako, masyadong technical na hindi nag-apply sa mga gaya ng Duterte na kayang baluktutin. Huwag kayong magtiwala po kayo sa sistema ng katarungan. Huwag po kayo ang banguna. Basta ICC nagtiniwala ako. Kugmo, basta kami PDP lang. Deklaro, both Luke Espiritu, Heidi Mendoza, Franz Castro, Arlene Brosas, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Childokno, David Di Angelo. Si Childokno po hindi tumatakbo ng pagkasenador. Tumatakbo po siya sa Akbayan bilang party list. So, Miramon Nuevo, in seeking justice, the rule of law must still be followed. Breaking the rule of law to exercise justice is a miscarriage of justice. Tama po, Mr. Miramon Nuevo. Nonoy Taying, sayang Toto, attorney, ang pagkandidato mo pagka-senador. Hindi bali, tatakbo pa ako presidente sa 2028. Biban sa Remo, Silas Cañas, at Matabato, ang mapatunay. Nandun sila, nag-aabang sila doon. Kaya nga, may ICC para kung above the law, dito sa Pilipinas sa ICC ay hindi. So,
Yang international community ang tingin politika ang dahilan kaya pinadadala sa ICC si Digong. Negative sa tingin ng ibang bansa ang ginawa niya. Kaya sumikat patuloy si Digong sa buong bansa, buong mundo eh. Pag si Digong nyo, dapat may due process, pero ang pinatay si Digong nyo, okay lang po, walang due process. Ay, ulitin ko naman po, sabi mo nga ni Mr. Miramon Nuevo, lahat ng tao ay dapat deserve po sila sa tinatawag na due process. So, at GT Solidad, Attorney, galing mo talaga magpaliwanag. Galing, salamat po. Renato Di Guzman, Attorney Toto, bakit po ba kinulong si EPRD? Wala namang probable cause. Meron po siyang probable cause sa ilalim ng warrant na binalabas ng International Criminal Court. Pero ang problema ko lang doon po, Renato Di Guzman, ay hindi dinaan sa ating hukuman na dapat ang ating hukuman ang maglabas ng warrant of arrest. John Del, ano pa bang update sa kaso ni Kapersi? Hanggang ngayon po, nagtatago pa rin po si Bantag. Sana mahuli na siya para magtutuloy-tuloy na po ang ating paglilitis kay Bantag. Para siya naman ang aking tinuturo sa aking ebidensya na talagang mastermind at sa pagpapatay kay Kapersi Lapid. Diklaro, kala ko Toto Kausing, tatakbo kasi na doon. Hindi na po ako makakatakbo dahil nga walang desisyon. Dr. Toto, paano sasampa sa ICC ko ang presidente ang papulikol test? O dapat si Bato hindi ang pwede magpapulikol test kasi walang buhok. Pero si BBM pwede magpapulikol test. Pero dapat kung ako presidente, para matapos din usapin kung ako ba ay di ko hindi, magpapulikol test ako. So Salome Matsubara, didiis pa ako pero gusto ko lang ang tinuturo ninyo about batas. Salamat po sa salamat po Salome. Di baka gamitin ng kampo ni Duterte ang Senate hearing kasi napaka-inconsistent ang mga sagot nila ni Remulla doon. Hindi bali, Salome Matsubara, klarong-klaro po na paliwanag nyo watching from Tokyo, Japan. Ay Kunbanwa sa Tokyo, Japan sa mga Pilipino sa Philippines sa Japan. Attorney Toto, masabi mo sa balak ata hulihin ng NBI ang mga vloggers tapos ay na-vlog ko na po kanina. Fake news naman po dyan si Judge Jimmy Santiago. Hindi po naghuhuli ang Interpol ng Amerika. Walang pakialam po yung Interpol ng Amerika. Pasensya na po, napakataas po ng tingin ng Amerikano sa tinatawag na Fourth Amendment. O, alam ni Miramon Nuevo yan, Fourth Amendment. The right to due process, to freedom of expression. Yan po ang ibig sabihin yan. So Ricky Cabarles, sobrang layo po nila kay Ma'am Laila de Lima, hinarap lahat. Mas bilib ako kay Ma'am Laila de Lima. Hinarap lahat, ang tapang talaga niya. Diklaro, alam naman natin ang batas dito sa Pinas ay para lamang sa mga mayayaman. Vivian Sarimo, pabor ka pala, Engineer Toto, yung hindi pag-remit. Pabor ako na hindi pag-remit para malalaman naman ni BBM ang kanyang kabulastugan. Sa totoo lang, galit ako sa ginawa niyang pagbababoy. Dapat hindi niya binaboy si Duterte. Tamang-tamang proseso pag-aresto sana. URM, Dr. To, yan po may pick. HFL at mga judges sa ICC noon. Hindi po yun. Pictures po yun. Yung may picture si Lisa Aranito tsaka yung judge sa ICC. Ano yun? Gawa-gawa lang yun. Marunong din ako gumawa noon. Gagamitan ko lang Photoshop po. Jigger Yarte, wala akong iboto sa Marcos Duterte na kandidato maliban lang kay Bato. Okay. Jigger Yarte, sana isuko na si Bato bukas. Nung dinala si ICC si PRRD, wala tuloy lumalabas na kalibel natin ang mga sub-Saharan Africa. Yan naman si Richard Ederian kung magbanggit na sub-Saharan, wagas. Akala niya matalino siya. I dare to debate with Mr. Hederian. Magtiis muna yung pamilya na walang pera at yung gobyerno walang pangayuda. John Baldonado, large po kaya 2028. Large po kaya 2028 for President Engineer Toto, Kausing kaya natin. Lalarga ko talaga po sa 2028. Toto Kausing for 2028. Being democratic is not enough. A majority cannot turn what is wrong into right. In order to be considered truly free, countries must also have a deep love of liberty and an abiding respect for the rule of law. Margaret Thatcher. Ang ganda naman yan, Miramon Nuevo. Buti nakuha mo pa yan. Ang ganda ng salita na yan. Jay Geriarte, buhok sa ilong. Pwede ba yan? Pwede ba buhok sa ilong sa
follicle test. Deklaro Toto Kausing mas lalong hindi papayag ang kumulik pag tumakbo ka sa president. Let us see what will happen. Wala na si Garcia doon eh. Senato de Guzman, Atty. Toto, napanood nyo ba yung video ni Atty. Roque tungkol sa pagkakulong ni Everardi? Follow up po ito kanina sa tanong ko. Ganun ba? So anyway, Romel Bengson, late pero present po, Dr. Engineer Toto Kausing, conscious, sentient being, maraming squatter sa Baguio. Bagi, yabang mo, Hiderian, si Lahis. Si Lahis ba si Hiderian? Kaya pala, palingkero kung magsalita. Rogelio Tapado, kaya nga bagong Pilipino na, hindi na. Pero we are not discriminating against mga bakla. Natural yan, nandiyan may mga bakla, may mga tumboy, wala tayong magagawa dyan. Rogelio Tapado, kaya nga bagong Pilipino na, hindi na sumusunod sa batas. Conscious sentient being, ang daming building si Diot, Davao, Mangmang, si Hiderian, si Lahis. So, J. Rim, Dr. tuloy ba ang ikaso mo kang Tore? Itutuloy ko po yun para magkaalam-alaman na. Di nakapokus ang Congress sa mga vloggers pero ayaw pag-usapan ng BICAM. Tapos wala pa din palang kopya ng enrolled bill kahit March na. Renato de Guzman, thank you, Atty. Toto, sa paliwanag mo. Nag-ado kami daytoy. Dito'y nag-ado ti Maal Alok, Kanyam. Jack Maawatan pa. Mera Manuevo, law is order and good law is good order. Tama, Aristotle, ang galing. Salamat na Mera Manuevo sa iyong mga bahagi. I'll pocket them all. Maraming salamat po at magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga, 12:00 na pala.